So Lisa Smugs, winarla si Kuting sa Vietnam. Attorney Vic, nag-speak up na. At syempre, tambaluslos, sangkot. Lagi namang sangkot yan. This is the juicy part. Okay? Okay, so share natin. Doon sa mga naghahanap ng Facebook page ko, Maharlika Network, ayan, pilit na ginagaya ni Lisa ang fake news na yan, ang fake account niyan. Nandyan po yung aking link sa baba. Okay, ito na yung pinaka-juicy part na nangyari sa Thailand, sa Vietnam. Okay, kahapon, di ba, lumayas na naman ng mga ginayupa. Okay, kagabi, bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off party, send-off ceremony, ayan, diba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo yun? Nagpe-trending ngayon yun Kinamayan ni Kuting, ito, papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon sa nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng butod. Okay. Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam nga naman, kung hindi gagawin ni Kuting yon, iba na, baka yun hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam, baka hinila na siya ni Inday, joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Gilit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba, naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano, o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay, so yun yung kwento. So from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So eto na, pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubugin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na, pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So, galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine nyo kung gaano ka pikon yung jotang Genemes na yan. Ay, nako. Alright. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Miss Maharlika, masyado namang bitin ang interview mo kay Attorney Vic Rodriguez. Baka naman may part 2, may mga katanungan kami sa susunod. May nag-message sa akin from ibang puting ahas ito. Sabi, ayan, Attorney Vic, kailangan natin mag-part 2. So, balik tayo mga palangga. Bangketa talaga yung si Lisa, sabi ni Marigold. So, ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan
at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. So, imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure. Kasi, syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smug. Signan mo naman, parang kinusmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, yun o corduroy. O parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay? Bunggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap na rin siya ng garapatas. So, mga pakaibigan, dito nyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At dun sa mga nakarinig, okay, dun sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yun, you know, tungkol dun sa pulburonic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Diba? Kung ako nga lang, pag puyat ako bangag ako, minsan, diba? Minsan, naalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga. Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyido na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo, ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa pulburon. Kasi, kung hindi pikon si Lisa Smugs at hindi rin pulburonic ang utak at nicotine ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo doon sa taong 'yon, 'di ba? Maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin dun sa ginawa niya, yun ay isang pagiging bangketa, di ba? May nag-comment dyan kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, di ba? Matitino pa. Sabi ganon. Tunas, sabi ko na nga sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snab kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Aquino Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon, at iba pang mga, andyan yung mga magagaling din na mga, yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Miss Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang sabi ganon, masyado mo na lamang, shoutout dito kay Madam, kay Madam M din to siya Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganon, na matanggal si BBM. No, hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magnawngaw dito, nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, o si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita niyo na booming ang ating ekonomiya. Diba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunities sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport, hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura, na-reach natin ang 20 pesos na bigas.
'Di ba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala nakakarating ng tama. 'Di ba? Hindi binubuksan ng mga buwaka ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng trabaho. Eto na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na, Attorney Vic, lahat nagsalita na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Diba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan. Sinabi ko sa iyan, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Diba? Mumurahin niyo ba ako? Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? Diba? Nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, of course, mga bayad sila. Nakita nyo, ginamit ang mga tao dahil sa ayuda. Tapos nagsalita lang ng less than 5 minutes si Kuting. Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan. Ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. O, diba? Nalala nyo? Yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism, what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang. Diba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nag-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng yung tungkol sa airport, ng mga tanimbala, di ba? Ano sabi ni Duterte? Papalunok ko lahat sa inyo yan. Ipapakain ko sa inyo lahat yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso dyan sa NAIA, sa airport. Buti nga si Pangulong Duterte, papalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayan, kung may power, ako ang presidente, chika lang naman. Di ba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyong lahat. Hanggat sa maging masobrahan kayo, sa bawat tanim nyo ng bala, tatanggalin ko, okay? Papasingot ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan o lahat ng mga extortionista dyan sa airport o sa immigration. Diba? So, kahit anong bato kay Duterte noon, na ganito, na ganyan, iba yung nagiging, nakita ng mga tao. Although, hindi ka perfect, may mga eksena din, kaya binabatikos ko rin naman yun. Okay? Pero iba ngayon. Magdadalawang taon na si Kuting. Ano ang achievement ni Kuting? Travel here, travel there, concert here, concert there, concert sa Carino, pagnanakaw here, pagnanakaw there. So kahit anong gawin nilang pagbabayad ng trolls, pag-force dito sa mga government employees para sabihin na si Kuting ay rockstar pa,
Hinding-hindi mo pwedeng pilitin ang mga taong umayon sa gusto nilang naratibo na si Kuting ay mabango pa. Kasi nakikita naman sa ginagawa niya at mismo doon sa mga survey ay bumagsak na siya, di ba? In the past. So kahit anong gawin mong dakdak dito sa social media o mga meeting the advance o yung mga katulad ng rally, Davao Rally, kahit anong gawin mo, kung yun ay mga eksena at gawa-gawa lang, hindi yun magiging effective. Kasi kung nagsisinungaling ang mga speakers, tagapagsalita, mahalata mo yun. Katulad nung nangyayari ngayon dyan kay Onyate na nagsusuntukan, okay? Nagka-counterflow yung kanyang mga kasagutan, yung kanyang mga kasinungalingan na kesyo wala daw kinalaman si Martin Romualdez at si Zaldico dahil magkasabot yung mga inayupak na yan. Dito sa pagpupush ng People's Initiative, pero ang nangyayari, nakikita sa mga ebidensya na nag-meeting sila sa bahay ni Speaker Tambaluslos. Kaya nakakaawa talaga yung bayan, mga palangga. Kaya kung mayroon lang akong power, mga palangga, yung magic wand ko, kung may power lang, okay? Nakakapagod na itong mga hearing-hearing na yan, di ba? Sayang ang pera ng bayan. Bangin lang ang katapat niyan, di ba? Bangin lang yan. Kung ako niyan, Senator Amy, di ba, yung pagbukilya niya, kaya nga tinanong ko yan kay Attorney Vic, na pag itong ganyan ba mga practice, dapat parusahan na yung mga yan. But syempre, is a lawyer, dadaan ka sa proseso. Pinaliwanag niya na kung ano ba ang nakomit nilang mga kasalanan, eh ako kasi, hindi man ako abogado, gusto ko bangin agad. Kasi sayang. Di ba, harsh, no? Di ba? So sayang yung pagkakataon ng hearing-hearing, kakain pa yung mga hinayupak na yung lahat, pera ng bayan, gastos ng bayan, tapos ang pinag-uusapan pagnanakaw. You see that? So only sa panahon ni Kuting, okay? Although we all know, in the past administrations, may mga korupsyon. Wala, hindi yan natatapos ang korupsyon. Ang sabi ko nga, eto lang, okay, doon sa mga kaibigan ko na nagme-message din sa akin. Ikaw, sabi nga nun, wala namang magbabago eh. Lahat naman niya magnanakaw. Do you think I'm stupid para hindi ko malalaman yun? Lahat nangungumisyon. Okay? Pag nagkaroon ng business sa government, kahit ka naman saan pumuntang nasyon, kahit saang bayan, pero ang pakiusap ko lang, huwag naman 50%, 60%, 70% ang nakaw nyo. Kung meron kayong business transaction with the government, just take the 10% na profit. Kasi negosyo, natural yan. Pag dinegosyo ka, kikita ka. Pero hindi yung papasukin mo, di ba? 50%, 60% ang kickback mo. Imagine nyo, sa budget ng ating gobyerno sa mga isang proyekto na let's say para sa kalsada, para sa mga tulay. Imagine mo, let's say for example, doon na lang tayo sa malit, 1 milyon ang budget sa tulay. Okay? Sa bawat mga distrito na mga buwakan ng inang mga kongresista na yan. So kung ang nanakawin nila ay 60% of it, 600, okay, sa worth 1 million project, 600 ang kukunin nila na bulsa kickback, 60%. Tapos 40% na lang ang matitira. That's 400. Anong tulay ang may papakabit niyan o mapapagawa niyan? Diba? Alambre. Diba? Kaya yung mga tao tumutulay sa alambre ni kamatayan every single day pag dumadaan dyan sa tulay na yan. Kasi what? Substandard. Kasi ninakaw na ng mga buwakan ng GNMS na mga kongresista at number 1 promotor dyan, ayon sa aking puting as, ang anak ni Lisa Smugs na gusto niyang maging presidente sa 2034. Walang iba, si Sandro Marcos. Okay? Yaan ay kumikickback at ang kanyang chief of staff ay kasabwat niya sa pagkikipag-bribe o pagkikipaghingi ng mga porsyento sa mga kongresista dyan sa loob ng kongreso. Lubog talaga itong ating itong administrasyon na ito, maliban sa bangag na. Diba? Binabangag nila lalo ang tao dahil wala na makain yung tao, wala na opportunity. Kasi instead of that money mapupunta sa taong bayan, napupunta sa kanila lahat. Katulad ng sinasabi ko ni si Zaldico na kasabwat ni Romualdez. Pumunta ako ng Paris. Meron tayong kababayan na taga Paris na sinasabing niya na reliable yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano yung pagkakakilanlan niya kasi baka gurgurin. Kasi kakilala mismo ng asawa ni Zaldico na bumili ng apartment sa Paris. Ay magkano ang apartment doon? Nagpapasara ng mga designers store para mag-shopping at mag-party-party sila. Katulad ni Puso. Diba? Pare-pareho mga inayupak. Nakita ninyo, instead of spend yung mga perang yan, we're talking about Zaldico. Wala pa ang mga
ginagawa ni Lisa Smugs. Wala pa ang ginagawa ng Presidential Communications. Wala pa yung sa PCSO. Wala pa yung sa agrikultura, sa custom. Ay, puwa ka ng ina, hindi ka ba mapapamura nun, mga palangga? Kaya speak up day na. Ito na, nag-speak up na si Pangulong Duterte, nag-speak up na si Attorney Vic, lahat nag-speak up na. So, dun sa mga men in uniform na lagi nating binabanggit, sumabay na kayo ng bonggang-bongga kasi nakasalalay sa inyo ang kinabukasan din ng mga anak nyo, mga susunod na henerasyon na lagi nating sinasabi. Wala na. Okay? Sino nagsabi doon? Si Tulpo, wala. Si Tulpo sa hearing kanina. Ay, si Tulpo, no, mukhang nakobra din na yung 1 billion. See that? Imagine mo yan. Hearing sa PCSO. Mukhang nagbabayaran na. Di ba? Isa yan sa mga expose ko. Kaya sabi ko mga kababayan, kahit anong gawin natin dito, kahit anong magsalita ako ng mga about puting-puting, kung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, walang impact yan. Kaso, ngayon, nakita nyo, di ba? Anong meron sa Vietnam? Anong meron? Pagbalik ni Kuting. Okay? Sabi ni Chini, pabili ng mga Hermes, Chanel, yes palangga. Pagbalik ni Kuting, ano sabihin niya? Meron naman tayong pledges from Vietnam, hindi ba nakakahiya yun? Ng Vietnam, laging dati nakapailalim sa Pilipinas in terms of magandang ekonomiya, ngayon tayo pa magkukuha ng mga pledges, eklabush. Ano na nangyayari sa mga pledges ni Kuting? Di ba? Yung pinagsinungaling niya sa inyo na, galing tayo ng ganitong bansa, nakakuha tayo, galing tayo ng Amerika, ng Singapore, o kung saan pa man, na tayo nakukuha ng ganitong pledge. At ito ay makakapagdulot, projected, futuristic, na makakapagbigay ng 270,000 jobs. Nasa na yung 270,000 jobs? It's all what? Hallucinations. It's all what? Kabangagan. Diba? Hindi niya nga maamin mismo. Okay? Diba? Hindi niya ma-deny ang mga bato sa kanya ni Pangulong Duterte na siya ay kasangkot sa narco-list. Diba? Tapos titirahin ng Pangulong Duterte na ipiliwanag na ni Attorney Glenn Chong. Titirahin ng iba, about pen, ta, nil, si Pangulong Duterte. Diba? Doon mo makikita na talagang sukol na siya. So, dapat na niyang, mag-resign na siya kasi wala na siyang kredibilidad. Unang-una, Kuting, buti kami nagre-respeto pa sa'yo na kaibigan mo na si Attorney Vic. Diba? Kami wala kami respeto sa'yo, kami numura kita eh. Jutang you don't deserve my respect actually. Okay? Hindi mo deserve ang respect ng taong bayan. Dahil, diba, narinig mo, yung for sure, may taga-PCO dyan na nagmamasid. Narinig mo ang sabi ni Attorney Vic? Diba? Sabi ko, Attorney Vic, kung ikaw ang binabato na nagpupulburon ka, papayag ka ba na magpa-test, magpa-drug test ng live or harap-harapan, transparent, or sa independent clinic or hospital para sabihin na ikaw ay what? Ikaw ay zero or free from that pulburon substance. Ano sabi ni Attorney Vic? Yes! Walang dalawang isip. Yes, sabi niya, dalawa tayo. Pagsabay tayo para malaman natin kung sino sa atin ang nagpupulburon. See that? Mahirap bang gawin yun kung wala kang tinatago? Coming from former executive secretary, yun yung advice, yun ang tinanong ko sa kanya yata, di ba? Parang ano yung ma-advise mo sa Pangulo, Pero, yun nga, si Proud Pinoy Live. Thank you, Palangga. Fair Lady Marika, I really enjoyed your interview with Attorney Vic, professional. O, di ba? Paminsan-minsan, professional naman ako, Palangga. Di ba? Sa totoong buhay, kaya ko naman magpaka-professional. Pero sige, personally, I'm very fan of, puting-puting, meow-meow-meow. Di ba? So, nakita niyo, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? Anong sabi niya? Ayaw niyang entertainin yung mga gano'n, ayaw niya i-dignify yung mga gano'ng katanungan. Siya nga! Madali lang sagutin. Kung ako tatanungin mo, mahali ka, nagpupulburon ka ba? Oo, sarap-sarap nga. Sarap ng real pulburon, di ba? Malapit ako magluto ng pulburon pag may time ako. Di ba, napakadaling sagutin yun. Hindi ako nagpupulburon. Sinungaling niyang dating presidente na yan, hindi ako nagpupulburon. Eto, sige, para, once and for all,
matapos na to, o sige, live, para maipatunayan kasi matagal na yan, usap-usapan sa kanilang circle, kanilang mga kamag-anak na narinig ko, ito sige na, para matapos na yan. Gusto kong patunayan sa mga Duterte na yan, na mga sinungaling sila, ganito, ganyan. O ito, magpa-drug test na ako. O, total, gumagastos naman si Kuting dito sa pagpupwersa ng mga government employees, pagbayad dito sa mga performers na nag-show doon sa kick-off rally. Di, sige, once and for all, magpa-drug test na tayo ng bonggang-bongga para matapos na itong pinagsasabi ni Marlica. Diba? Yung totoong drug test. Diba? Hindi yung diba? Distorted. Okay? Hindi yung kinausap yung doktor. Napakadali na sagutin. So, syempre, guilty yan. The way na sumagot siya, guilty. Ikaw na mismong taong nakapanood ngayon sa akin na kahit elementarya lang ang natapos mo. Diba? Para mapatunayan mo. At saka, the fact na presidente ka binabato ka ng ganitong kontrobersya. Oh, para matapos na to, I challenge you, Kuting. Well, I know you're not gonna do that. Kasi hawak ka nga sa itlog ni Lisa. Yung itlog mong gali-galit, hawak ni Lisa Smugs. Diba? Oh, ang layo ng sagot sa tanong, sabi ni Ma'am Rebecca Ogata. Exactly. Sabi ni Kat Serrano, we deserve to know the truth. Yeah, kasi hinahawakan mo yung pera namin Ginagastos nyo, tanginan nyo, ginagastos nyo yung pera ng bayan. Pinapaaral nyo kay Arjen Nieto, kay Taning sa London, buwakan ng GNMS nyo. Yang kasabwat ninyo. Imagine ninyo, ang daming mga taong deserving para pag-aralin ng pera ng gobyerno. Dahil lang dito sa inyong asong julol na iniyayakap na ni Aida. Malapit na yan. Diba? Yakap na ni Aida. Akala ni Taning ay mabitbit niya ang perang ninanakaw nila ni Lisa sa hukay kapag niyakap pa sila ni Aida. Di ba? Oh. Nakita niyo yung mga ginagawa nila. Kaya, kung ang mga sinasabi ni Maharlika at iba pang mga nag-speak up na ay walang katuturan, hindi magbubunga ng ganito. Sa tingin mo, yung mga matatalinong tao, yung dating presidente katulad ni Pangulong Duterte, magsasalta na lang ng ganon na walang basihan. You know, nakita niya mismo dun sa narco list na yun Si Vic Rodriguez, magsasalita ba yun? Kung ito ay nagsisinungaling, siya mismo executive secretary, dating executive secretary, naranasan niya yung mga negative forces. We all know dun sa interview na yun. He's just very professional. And talagang, he's a nice friend. Kaya magaling siya kaibigan. Kaya talagang makipagkaibigan na ako kay Atty. Vic. Hindi niya ako ilalaglag, di ba? At least hindi ako ilalaglag ng bonggang-bongga. Ayun. So, ang nangyayari, actually, sabi ko nga, di ba, minsan naiiyak ako, behind the scene, umiyak na ako. Sabi ko nga, napapagod na ako, tangay na, sabi ko na gano'n, wala akong nagsasalta, namamaos na ako. Pero lalo akong nagiging motivated. After that Davao rally, after this Vic Rodriguez interview, I hope yung mga susunod pa, lalo akong ang tawag dito, lalo akong ginanahang lumaban. Kasi sabi nga ni Attorney Vic doon sa interview, wala tayong choice. Kasi tayo yung mga Pilipino. Kaya kailangan nating magsalita. Kailangan natin mahalin ang bayan natin kahit na ganito ang sitwasyon. Yun din ang sinasabi ko. Pero may mga time talaga na nadidrain ako na hopeless ka, di ba? Sabi ko, hopeless na yung Pilipinas. Pero I believe, one day, sa maliit na porsyentong pag-asa natin, matatapos din ito. Ay sa akin lang, tangay na, hindi natin masizero ang corruption. Pero wag naman yung ganitong ginagawa harap-harapan. Binababoy na ang Pilipinas, kick-off rally, pipilitin ng tao. Di ba, tinanong ko si Attorney Vic, Attorney Vic, kung ikaw pa rin ang executive secretary ni Marcos, papayag gagawin niya. Ang sagot niya dyan, hindi. Di ba? Kasi hindi nga maganda yung way, di ba, ng pag-imbita, tsaka tapos na nga yung eleksyon. Bakit ka mag-keep off rally? Bakit ka dun mangangampanya? Just to show the people na ikaw ay sikat o rockstar. Never ever mong mabili. Parang pag-ibig yan. Mga palangga, tandaan nyo. Parang pag-ibig yan ng babae at lalaki. O, parang pag-ibig na kahit anong gawin mo, kahit anong push sa'yo ng iyong magulang, di ba? Na mahalin mo si Kuting, o si Pedro, kung wala kang nararamdamang pag-ibig sa isang tao, para kang tinotorture, para kang gusto mong
sumuka sa pinapagawa sa iyo ng magulang mo o kung sino pa man, 'di ba? Hindi mo siya gagawin kasi labag sa loob. But it's sad to say na nangyayari yung ganyan, 'di ba? Na pinupush ka. Ito sa usapang buhay, pinupush ka ng mga gulang mo na patulan yung isang taong ganito kasi may pera siya, kahit amoy lupa na siya o masyonda, 'di ba? Kahit pikit matang, tatanggapin mo kasi para makatakas ka sa kahirapan. O, parang ganon. So, it's the same thing na ginagawa. Tama ba yung aking example? So, it's the same thing na ginagawa doon ginawa nila doon sa kick-off rally na pinilit nila yung mga government employees na kahit masama sa loob nila, wala silang magawa. Napag-usapan din naman ng Attorney Vicon. Kasi, what? Bibigyan sila ng ganito, may earned leave credits nga sila, di ba? At bibigyan sila ng additional leave, di ba? So, wala kang choice. At kaysa nga naman tanggalin ka, o pag-initan ka, o tutukan ka, kahit labag sa loob mo, pumunta ka doon sa kick-off rally na yon. At kahit labag sa loob mo, galit ka kay Kuting, na ikaw ay taga-barangay somewhere in Manila, di ba? Pumunta ka doon kasi merong ayuda. Merong pinabigay na bigas. Actually, may nag-send sa akin May bigas, may mga sardinas from DSWD. So, nakita nyo yung paggamit sa Pilipino. So, they were there actually, not because gusto nila si Kuting. Pero dahil sa tawag ng sikmura, tawag ng kahirapan, tawag ng para hindi sila magipit, kaya sila nandoon. Diba? Katulad ni Inday Sara, di ba pumunta doon? Ang pagkakaalam ko, kaya pumunta si Inday Sara doon. Hindi pagkakaalam ko. Ayon sa akin puting ahas, buti na alala ko. Kaya pumunta si Inday Sara doon, nag-speech siya doon ng kaperaso ng speech niya. Dahil gusto niyang ipakita sa kanyang nasasakupan sa mga teachers sa Department of Education na sinusuportahan niya at inaalalayan niya yung kanyang mga tao. Not really because of Kuting, pero yung kanyang pakikisama dahil para bang napangit nga naman daw na itong mga pinuwersa ni Lisa, ni Kuting, na pinadala ng memo ng mga taga-DepEd nandoon, tapos si Inday wala. So kaya minabuti niya para pa rin maipakita sa tao na she's doing the right thing, nandoon siya. Kaya yung iba na, nandoon si Inday, no? You have to understand that, na Vice President siya. At nakikita natin dito na ito si Inday, maninindigan to. Hanggat hindi sinisipa ni Lisa to, hindi aalis yan sa Department of Department of Education. So ang nababasa ko dyan, hindi si Inday magre-resign. Iintayin niya, okay, na maghuramentado si Lisa Ahas at pilitin si Kuting na tanggalin siya sa DepEd. At doon lalo magsisimula ang kadiliman at karimlan ng gobyerno ni Kuting. Right? So, mga palangga, ngayon, nasa Vietnam siya, anong ginagawa lang ngayon? May bago ba? Kung di ba naman jutang Genemis itong si Lisa? Pinapakita niya sa mga PSG, pinapakita niya sa mga tao ang pagtatantrum niya. Kaya wala na silang dalawang puwang ni Kuting dyan sa administrasyong yan. Kasi nakikita naman ng PSG Nag-aaway sila, nagjujumbagan sila. 2022 pa lang nagjumbagan ng mga jutang Genemis. Kaya nga, kailangan ni Kuting mag-step up, sabi ni Attorney Vic. But again, never ever mag-step up ang isang underdesaya, ang isang tamad, ang isang bangag, na nagdedesisyon lamang sa kanya ay ang kanyang asawang, di ba, Dorobo, ang kanyang asawang Ampalaya, ang kanyang asawang punong-puno ng nikotin ang utak, punong-puno ng kadiliman, ng burak ang puso, dahil ang inuna nila ay pagnanakaw, pangulimbat, at para magiging milyonaryo. Diba? Kung ikaw ay Pilipinong gising at hindi ka trolls at hindi ka binabayaran ng presidential communications at ni tambaluslos katulad ni Calvo, the Calvo, di ba? Di ba? Nag-away-away na yan sila sa presidential communications. Kung ikaw ay gising at mahal mo ang Pilipinas at ikaw ay patriot na tinatawag, ikaw ay nationalistic, di ba? Meron kang pagmamahal sa iyong pinanggalingan sa bayan mo. Obvious naman mga palangga, di ba, na hindi ka maniniwala sa ginagawa ni Kuting ng Norte. Bangag,
Bangag na bangag. Even ang mga mensahe sa mga Pilipino, paulit-ulit nung nadoon siya kahapon sa Vietnam. The same script. Oh, kayong mga OFW, ganyan-ganyan. Nasa ba si Kuting ko? Kayong mga OFW, di ba? Ipinagmamalaki ko kayo. Ipinagmamalaki dahil tayo ay kilala na sa ibang bansa na tayo ay magagaling. Kaya naman kayo, ay puta kayo na. Walang sincerity. Yung mga ganyang speech, binabasa pa niya. Ibig sabihin, mga kababayan, ay hindi talaga ito'y galing sa kanyang kaaloob-looban. Talagang nagbe-base lang siya sa script. Sabi ko nga, pag na-off script yan, bangag-bangag lalo yan.